Voters Education Campaign and Leadership Seminar. So, this Voters Education Campaign is in partner with Comelec. Bebe, natulog. Ay, tulog ka. Ano ka ng mga youth good? Ano ka ng edad 15 hanggang 30 na single ka? Eh, para sa election. Para sa election. Mo ng ano, SP President na. Ay, kailangan mo ano sa mga sa election bantay-bantay. Ang kanang mga ano, ang kanang mga mag-15, di ba kayo? Pwede naman na maboto para sa SP. So, ipakalat na to. Ako ang atong Andrea. No? Okay. Ayun nga, educating voters and shaping leaders. So, if you're an educated voter, of course, May pa mga election, di ba? nag-ano na sila, wise voters. No? And of course, Mag-ano pa, watcher. a wise voter is Oo, ang kata mga edaran na. Pero ang kanang mga 15, wag nilang first na ano yun. Kaya first nila nga really mabuto. matters, no? Kay dili pa ko isa ka billion kung wala o piso. O kala okay na ko na sa inyo. So dili kompleto ang voter pag wala mo. So kinsa ko na ano sa Bungod niya? kinsa ko Duhaw kang mama na. Okay, so naata si ate. No. Wala siya. So, Ang kanang babae, make that our model. ahead of 1 year ni Ate Bujog. Kasi Ang manghod na niya, ang manghod niya, mga yung classmate wala niya. din pinagbaguhan Niya, kung asan lang ko siya manghod, na apo na siya. Kung asan lang ko niya, na apo kayo manghod. So, pila na nakabasis na kaantun na rin. Kay birthday ni Benjamin, ano man po siya. Uban po na siya. So, hindi na siya magically Niya, classmate na niya na ba? Na classmate niya, nakapagbahay sila. Nangmurag na. change ato ang Sulo sila Guyabay High School. Yeah, Bulagbate. Sa college, talaga sila doon na. Kaya talaga sila relationship na nagmahal. Pamature na daw sila. big impact na siya. Basta nga nakatukoyan na sila. Micro na micro malihok pero macro na impact. Oo. No? Si Bibi kay So I hope na mga words hindi na siya pagkalimutan. No? I always stand na every time na ay mga seminar ni namin, yes, active but it comes sa actually, but in terms na sa pag-tuloy na wala na rin siya. So, hindi na makalimutan ko, counts sa maging good citizen and a good voter. So, okay na ba?
So the objectives of the presentation is defined by the voter's registration in the Philippines, explain the process of becoming a registered voter, identify the qualifications and disqualifications for voter registration, and recognize the basic requirements and the procedures involvement in the voter registration. So, tell you what is registration? Voter registration para sa inyo na kung ma-experience sa what is voter registration. So, voter registration, one in mag-register sa kabinet, no? So, what are the requirements for the registration? A requirement for the registration. So, you must be a Filipino citizen. You want to vote in the Philippines. And find the Republic Act 81 as an act providing as part of application to be included in the list of registered voters. So, what are the process for mag-register sa Comelec? So, the step 1, pumunta sa Comelec office of the election officer o kung saan presidente o sa pinakamalapit na SRAP site. So, asa ba ito ang Comelec dito sa Palamalong? Kung na-remember ninyo, isa ba yung nag-register na din? Yes, dito sa dami kung na-populasyon or sa likod at simbangan. So, step 2, magdala ng valid or government issued ID. So, dito na ba natin mga national ID direct? So, muna siya sa basic requirement ni government kung magparehistro. Example of the list of accepted valid IDs, postal ID, student ID, senior citizen or PWD ID, driver's license, NBA clearance, passport, SSS, certificate of confirmation from NICP, and other government issued valid IDs. So for step 3, pag mag-add mo dito sa Comelec, na-stop na mga sa inyo, mag-register ba mo, certificate of registration. So, kung mag-register mo, nag-aano nila mo application form. So, the application form is CEF1 sa mga mag-register pa lang. So, for our step 4, pag kumanin mo umasa sa form, check nila. So, mag-firma mo dito, mag-biometric structure, picture mo dito, fingerprints, and digital signature. And for our step 5, ihatag na sa tuloy na inyong acknowledgement receipt. So, remember kung mga kung nag-face ko nga naman na naglagan mo sa may kasi sa taas, na number, huwag na inyong resibo sa registered voter. So, patuloy mo sa electoral registration board at ERP hearings. So, these are the electoral registration board, the Comelec election officer, Left Public School District Supervisor, LCR or Municipal Civil Registration Officer. So, the duties and responsibilities of ERP chairman and members, they are responsible for approving voter applications and nagkakita sila at least 3 times a year. So, sa registration period, isa pa lang pa-register. So,
kayo. You must be 18 years old on or before the election day. Number 3, a resident of the Philippines for at least 1 year. So resident of the Philippines at least 1 year? Yes. So we are the resident of the Philippines katong ipangalan ko lang na, di ba? So more than 1 year na, so sobra na sa pinagkatuloy sa itong pag-puyok din sa Pilipinas. Since birth. So, number 4, a resident of the place of voting for at least 6 months. So, pwede na itong makatuloy or pwede na itong kamas na nagpuyok din sa poblasyon. More than, ano ba, since birth, di ba dahil na gawin mo? So, pwede na nakaboto. And it's not disqualified by the law. So, what is the disqualifications? The following cannot register as voters. A person sentenced to prison of at least 1 year. A person convicted of crimes against national security. Ito mga rebellion, sedition, and etc. So the first and also persons declared insane competent by the court. So voting rights were retained 5 years after serving the sentence. So dili pa sa pwede makapalis. So after 5 years na pwede mag-organize o pwede makaboto sa pagbangon nila ng sentence sa So, pinakanalis na mga presence sa ang barangay Kagawan. Honorable Isidro Rodriguez. Good morning po. The military requirements, pinaka-ID ang kailangan kung magkano sa mga boto. Isa, one valid ID is enough. So, mga uri ng ID, na ito naman ang pagiging na tinatanggap ng Comelec sa pagpaparehistro. National ID, Postal ID, PWC ID, Students, Intern or Graduate ID, Senior Citizen, Driver's License, and then clearance. And then, the calendar of activities ni Comelec. So, September 28 to October 5, bisa ko mga basihan mga willing na magdadalawin as SA or as a barangay kagaya or punong barangay. Isa tayo mga nagdari. Willing, wala. So, pwede na mo magpariso kung naaman, pwede na mo file of certificate of candidacy on September 28 until October 5. So, on these days, both buying and both selling during the period shall be considered an election offense. So, sa mga magkakaanan sa nagpayot ng dinasi, dili sila pwede masapit sila for both buying or both selling during period of September 28, October 5. So, September 28, October 21, premature campaigning is prohibited. So, dili ko pwede magpapalit na nakapanahon. Then, sa upon election period, this will be on October 3 to November 9. So, what are the provisions of election period? Gun ban, the ban of transfer and legal of officers and employees in the civil service shall be implemented. And then sa October 22 to October 31, this will be our official campaign period. So, talaga mo pwede mga panya para hindi mo sa mga pamilya ba, hindi mo ma-disqualify. And basta pa ito ang election. Isa pa yung nakadalo sa election na rin. November 2, yes. November 2, 2026 will be our election day. That will be 7 p.m. to 8 p.m.
mo? Bula? 18 is katipunan ng kabataan. So, dito kita mga youth, below the sa 18 katipunan ng kabataan. And see, the resident of the barangay kung na less than 1 year, immediately proceeding on November 2. So, pwede kong makadagan at kung kita nagpuyong na rin sa mga barangay or sa mga barangay, at least 1 year. And at least 18 years but at least 18 years but more than 24 years of age on November 2, 2026. So pag 17 ka, tapos 17 ka po, tapos gusto mo magdagan as SA sa atong barangay. Pero pag 18 mo ka, November 3, so pwede ba makadagan na 1 week? 1 week after the election, pwede ba? So, pag 17 ko lang ka, mag-18 ka, sa November 3, unit ka, pwede makadagan. Ang only allowed is 18 years old to 24 years old only ang pwede makadagan. So, example ako, 24. Tapos gusto ko lang magdagan as SA. Tapos pag 25 ko, nag-25 ko, November 2. Tapos, November 2, mag-25 ko. Ang ay allow pa ba na balikan pa ba ako? Hindi. Pag 24 ka, exact 24 only, as in 24 ka, pag niya, 1 day lang kung nag-25 ka 1 day, hindi niya po ka-allow na magdagan as SA. So the age qualification, an SA official must be at least 18 years old but not more than 24 years of age on election day, which is November 2, under the term set in law, Section 10 RA 10742. And what are not qualified are those below 18 years old on November 2, 2026. Sila ito mga 17 years old and 364 days old or younger on November 2. So, this is allowed. Tapos, over 4 years old on November 2, 2026,
statistical data as of January 19, 2026 ERB hearing sa municipality of Palamunok. Total number of barangay na nakabarangay dito sa Palamunok, 23. And then sa total number of voting centers, nakay 34 na voting centers dito sa Palamunok. And then sa barangay na established precinct standard 86, resident represent 338. So the total number of regular resident voters is 112,969. So the SC level, 15 to 17 years old, nakakay 889. Now, 18 to 20 years old, 33,847. So the total number of SC registered voters is 94,736. So wala na data as of January 19 pa lang siya. So sa mga wala pa na rehistro or sa mga pagparehistro pa, madulagan pa niya ang total number of registered voters. So sa barangay poblasyon, sa barangay level, ang registered voters, atong ang makaboto na sa barangay, 18 and above. So, dalawa ay ang pwede botohan. So, ang mga botante ang atay 333,837. And then sa SK registered voters, yung na-registro lang, may nakita to 15 years old to 30. 15 to 30, mga boto sila, mga registered voters, mga nakaboto sa SK, nakatay 40,974. So sa SK na 50 to 70, nakatay 160. Sa 80 to 30, nakatay 40,840. So, asa pa mga voting centers sa poblasyon? Ang reset mo, asa mo na voters center? Sa Elvis, sa Palamunok Central, o sa Distansya Barata? Ano yung mga barata? So, ano kung naatay election sa Pilipinas or dali sa atong country? Why? Okay, under the footing, we are a democratic and republican state. The verities resides in the people and the governmental authority emanates from them. Article 2, Section 1 of the 1987 Constitution. So, Pilipinas, kita is a democratic country. So, kita, mamili ka sa ato ang leader pinagi sa pagboto nato. Kita ang naiuso sa pili. Hindi sa itong piliyon na leader sa ato ang nato. The will of the people shall be basis on the authority of government, which shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or equivalent free voting procedures. So, why election are important? Because, importante na ng election sa ato? To customize the government, to protect you against dictators or tyrants. Kilala ba yung dictator sa ato bansa? Na ba? Ano ba yung dictator? Na? Kinsa ang dictator na? Si Gazel? So, ang dictator na ito sa Pilipinas is si Ferdinand Marcos Sr. Magandang na kasi magkawasan sa examine. So, siya ang first dictator na ito sa Pilipinas mo. Boto ng martial law. And then, number 3, to provide stabilization of the country. So, the election should have to be done in certain way. They have to be fair and free and fair. The choosing that is position criteria is also the various groups like PPCRD, bottom line,
these are our people. These are leaders. These are leaders. These are people. Kita ang people. So, kita ang people, magpili ka o leader natin na mag-serve sa ato. Eh, siya na natin magpili, di ba? So, hindi ka dapat magpili kung tama na leader sa ato ang sa ato ang barangay. So what are the concept of the barangay and SK elections? So what are the numbers because the SK and the barangay, we are a non-partisan, and efficient and inexpensive manner, no? Kami ay wala talaga party, ng government, sa mga party. We are here to promote a fair and free and right para sa mga youth and also sa mga constituents sa barangay na namin voter education campaign and leadership seminar. So what are the age bracket galing? Para maging barangay voter or SK voter, sa atong age bracket, pag mag-18 na ka, you are registered voter, pwede lang ang makaboto sa barangay level, sa SK and barangay level. Pag ikaw ay nasa 15 to 30 years old, you are SK voter, 15 to 17, ang maboto namin mo is SK only. Pag 31 and up, ang pwede lang na boto is barangay, sa barangay level. Okay? So, the official ballots to be issued, one only or barangay only. Tapos 18 to 30 voters. So, OBs, barangay and SK ang inyong abogan. And then sa mga 15 to 17 voters, one OB, SK ballot only. So now, nakakulutukan sa discussion naman sa voters registration. Wala na rin ang edad sa mga boto lang sa SK. SK only, pinagalit? 17. And then, ang pwede mga boto sa barangay and SK level, pinagalit edad? 18 to 30 years old. So, okay na ba naman no? Let's wrap up. Ang mga habang pila tuwing araw ng halalan ay madalas ituring na sukatan at dedikasyon ng mga botante Pilipino sa demokrasya. At ang pinakamahalagang bahagi ng proseso ng politika ay ang pagkakataong magpahayag ng mga Pilipino ang kanilang napagalis sa pagboto. So, there is a pagboto, there is a
importante ano na ma-resist ka. Tungkol sa may will exercise ka rin sa faith, you will be, you will be recognized the qualified citizens of the Philippines, with qualified citizens of the because you have to exercise your right sa faith. Kung dito sa Kapulutan mo rin sila makapili mo o mga official na mga epektibo para sa taon sa mga kabataan. Kaya kung pili kita makikita ka kung una, 3 years na ako ng office. So, 2 years na ako office sa ating barangay office. Kinala na kayo pag-ilan na sa kapatid, maayon kita mag-ulit. Was the integrity preserved? Namin yung mga dito. Ito kaya pala namin pagkatawa, ang kipanginalan sa kinakapagulong sa tanawin. Kaya kung mapinagabili sa dito yung split na namin ang mundo. Siguro, atong kinakapagulong para sa mapapilisan yung napatagulong din natin. The moment na mag-start ang kumpanya, makita na ito yung kita magpili o tanaw o mga leaders, nakakayan mo sa mga service o ano ka na ito. Hindi pa mong ipisyon, ibukta, ikinig, para may patayon sa dalawang gamay ang resistan ko, yung nabutay ko sa ano. It's an individual, so please, ipapa na yung nakawag na yung mga kapatalunan na ginagawa ko kinita. Napayala yung sila sa kapatalunan ay siguro kung wala natin na ito mga siguro natin na thank you and ako po ako present. Thank you so much, Kagawa. Ay, tama, no? Of course, hindi mo stop ang inyong pagiging active citizen dili as sa voters education campaign. I hope sa mga upcoming projects, ang SK, dili sa our renovate na lusutin na unta, maging active ka and mag-join ka sa mga events and such. No? Like, of course, remember, our national hero once said, ang kabataan ng mag-asa na? Kaya, of course, so we are the hope of the country. So we are the hope of our nation. So our vote really matters. So it is very crucial na we mag-register ta and we use our vote. Okay, that is our freedom. Gamitin na ito na siya na asset na ito para sa ikaayo sa ako bansa. So now, at this juncture, let us hear the ordinance with our SK member, Honorable Dexter, for our committee on good governance and education. Please give him a round of applause. So good morning everyone. Today I will be discussing the second ordinance under the Sangguniang Kabataan Poblasyon. The first ordinance is submitted to the barangay and the municipalities about the SK Mission SK Cash Assistance will be implemented this year. So abangan mo sa mga postings ng SK. So today I will be discussing the second ordinance passed by the Sangguniang Kabataan to the Barangay Council. Entitled the ordinance institutionalizing the annual Sayang Kabataan, the Summer Youth Festival, Company Poblasyon from South Cotabato, providing for its implementation and appropriating funds therefore. So ito yung Sayang Kabataan. Ang Sayang Kabataan is sport event, not sport event, but also mga literary like dances, music, and so sport leagues, talent competition, leadership training, environmental activities, cultural representation, health, anti-drug, and values formation seminars. Actually, ang kabataan, hindi siya na-focus sa sports. Like, as the voices of the youth, kailangan na ito empower ka na ang mga capabilities sa mga youth. So, sa mga sa council, we decided na ang kabataan, only focus is
think that's it. This ordinance is passed last session of the Barangay Council, then entirely, and to be submitted to the municipal and the Sangguniang Bayan para po para mas ma-approve and mas ma-implement na ito ang other ordinance. Then this ordinance will be, this is yung kaya kabataan, will be implemented this year from April or this May. And that's all. Thank you so much, Marvel. Thanks for Javier. Alright, so ayun na. So if you notice na ay mga flyers na distribute, so wala ko nakakawat wait ako. So ano, connecting this kay to be updated sa unsa po mga ganap sa SK sa of course kung masaya ang bataan, please follow our page at sa mga kabataan, promotion ko lang wala at SK promotion pala publication. So, para ma-update ka mo sa kung sa mga ganap, so, sa mga upcoming activities, i-follow niyo siya activities. So, no, again, so, di ba, ako lang nag-iwan, if na ay mga future activities si SK, I hope na, really hope na, hindi kayo mag-stop ang inyong activeness. Matawag ba tayo siya? So, una, makita lang sa inyong mga beautiful and handsome faces sa upcoming na event ni SK. So, now, tinatanong ko tayo, ibabagay na naman natulan. So, to add this, let us hear a closing remark to be given by our Katipunan ng Kabataan Secretary, Mr. Omarban, Javerti Aliman. Please give him a round of applause. Of course, for those to this event, older to the campaign, we would like to thank you, of course, kabutanan na nagkakaroon. At sa iyo, ang time sa pag-considerate sa mga team, and